Kaya siguro anya, Mr. Maravillas, biglang nagpa-press con si Digong. 2 weeks ago, nagogas kamay. Para hindi makalata yung mga tao sa kanyang mga galawan. At sinabi na wala siyang kinalaman doon sa mga sinasabing destabilization. Sabi mga kagababayan ni dating Senador Antonio Trillanes, yung Marcos administration niya nasa peligro ngayon. At ang tinuturo niyang threat sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Inday Sara mismo. Ito yung laman ng balita ngayon mga kababayan sa Politico News. Nasa peligro ang Marcos administration, Trillanes warns versus Sara Duterte. Maniwala man na niya Mr. Maravillas sa mga sinasabi ni Antonio. Si Antonio kasi galit niya sa mga Duterte. Pwedeng ganon mga kababayan, pero pwedeng may katotohanan din ang sinasabi po ni Trillanes. Bakit naman na niya Mr. Maravillas? Si Super Ate nga, dinipensa pa si Inday. Yan po mga kababayan. Kaya tuwang-tuwa si Inday. Nagpasalamat po kay Jaime Marcos, kay Super Ate. Nagkakalito na niya Mr. Maravillas. Huwag kayong malito sa mga lumilitaw na kwento, including po itong sinasabi ni Trillanes. Kasi unang-una si Trillanes po, habang minsan siyempre duda tayo kasi kalaban po ng pamilya Duterte. Pero you have to remember si Trillanes po, naging co-plotter, kaya alam niya yung mga kwentong ganyan. O diba? At saka, di ba may mga lumitaw na ganitong mga kwento? Mga destabilization? And in fact, ngayon, mga kababayan, kung pag-uugnay-ugnay natin yung mga kwento, parang may credibility yung sinasabi po ni Trillanes. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito po yung balita. Noong isang araw, published na Manila Times, Manila Bulletin. Sabi dyan, Armed Forces Counter Intel Group reactivated amid rumors. Yan po. Talaga niya, Mr. Maravillas. Iyon ang laman ng mga balita. Pag pinag-ugnay-ugnay natin, yung mga kwento, sabi nga, connecting the dots, parang credible yung sinasabi ni Trillanes. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga kwentong ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated na mga credible stories, hindi yung mga tinahik-taing kwento. Hindi yung mga marites na kwento. Yung mga Marcos loyalist po na hindi pa nakasubscribe sa atin, subscribe na po kayo sa ating mga channels para malabanan natin yung fake news ng mga dilawang DDS. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung mga commercial ads natin para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Sa mga magta-travel po kahit saang bansa, lalo na yung mga pauwi dito po sa atin sa Pilipinas na mga OFWs, pwede na kayo magpa-online booking sa aming office sa Colossal Fitness Gym para makamura po kayo. Pati sa mga hotels, may bayad center din po kami at saka may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ito yung Innova namin po. Lagi nang matao po sa gym. Ito yung nakasetup na po yung mga bagong gamit namin. Isang truck po siya na dumating.
May treadmill na rin po kami. Ayos pa. Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So balikan natin yung ating kwento, yung sinabi ni Trillanes po, bago to make over na si Inday. Post your comments po, mga kababayan, kung naniniwala kayo dito sa theory ni Trillanes. Nasa peligro na daw ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. At si Inday Sara, mga kababayan, ang malamang to make over na bagong Pangulo. Payag po kayo sa ganitong senaryo, mga Marcos loyalists. Sasabi rito, the Marcos administration is reportedly in a precarious state as long as Vice President Sara Duterte remains in office. Sabi po ni Trillanes. Trillanes warned that Duterte and her allies will not rest until she becomes president. He said, the 2025 midterm polls are critical to President Ferdinand Marcos Jr.'s political survival. Kaya niya siguro, Mr. Maravillas, nagre-ready yung armed forces natin. Malamang, kaya pinalakas yung intelligence. So sabi po ng dating senador, itong mga darating na buwan ay critical para sa survival ng Marcos administration. Pag umabot ng 2025 at nakuha ng mga Duterte ang mayorya sa Senado, magiging lame duck na sila. Marcoses at alanganin na sila dyan. Kaya niya siguro, Mr. Maravilla, si Congressman Sandro Marcos, noong isang linggo, nagsabi na busy sila ngayon sa pagkukumpleto ng magiging lineup sa 2025 senatorial and local elections. Malamang ganun nga po. Kaya importante yung mga kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung nasa lineup sa pagkasenador, mga kababayan. Although hindi pa man po pinalalabas kung sino-sino ito, yun ang ating iboboto po. Tama? Pag nangyari daw, sabi ni Trillanes, ilang hakbang na lang pwede na siyang i-impeach anytime at uupo yung anak, referring to Inday, asked if Marcos will complete his term until 2028. Sabi ni Trillanes, nasa peligro ang Marcos administration habang ang Vice President niya ay si Sara Duterte. While Marcos and Duterte have denied cracks in their alliance, known as Unity, their allies have been at odds with each other for months over supposed destabilization efforts. Trillanes claimed to have received information that Duterte's allies unsuccessfully tried to have Marcos impeached or convince uniformed personnel to withdraw support for the Commander-in-Chief. Kaya siguro niya, Mr. Maravillas, biglang nagpa-press con si Digong. 2 weeks ago, nagogas kamay. Para hindi makalata yung mga tao sa kanyang mga galawan. At sinabi na wala siyang kinalaman doon sa mga sinasabing destabilization. Di ba? Nag-deny. So sabi ni Trillanes, dalawang karyan yan, Duterte at Marcos. Isa lang ang trono. Ang nakaupo sa trono ay si Marcos. Ang mga Duterte hindi sanay na wala sa poder, kaya talagang maghahangad na makabalik sa pwesto. Pero niya, Mr. Maravillas, tama din yung mga analysis niya, ni Antonio. May mga barkada siya kasi na nasa loob. Siyempre, dating Navy officer siya at dating co-plotter. Kaya alam niya kung ano yung mga possibilities kasi galing siya sa ganyang trabaho. Di ba? Nung panahon ni GMA. Pero niya, Mr. Maravilla, sa nakapagtataka, tiwalang-tiwala si Super Ate kay Inday. Ninipensya pa niya. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ang paniwala ko, si Amy Marcos is playing a Trojan horse. At may kasabihan po, yung mga magagaling sa Game of Thrones, yung paulit-ulit kong sinasabi, keep your friends close, but keep your enemies even closer. Malamang yun ang ginagawa ni Super Ate. Ito sabi ni Super Ate, kaya nagpasalamat si Inday. Tuwag-tawa si Inday. Sabi ni Super Ate, noong January 16,
Nung talagang binabakbakan ng todo si BP Sara at saka may threat of impeachment pa, sinabi ko, hindi pwede ang ganyan. Ganyan pati ang mga ICC kung ano-anong inuungkat. Bakit tayo nakikipag-away? Hindi naman sila nakikipag-away. Ang tapang-tapang nga ng mga Duterte pero hindi naman tayo tinatapangan. Talagang mababait sa atin. Ano bang problema? Alam nga naman po na si Super Ate hindi aware sa mga ginagawa ng kanyang kaibigan na si Digong saka si Inday. Nagbubulag-bulagan lang ba siya? O she is just playing the Game of Thrones? Or playing a Trojan horse? Sabi ko nga, ang tagal-tagal na ng mga Marcos sa politika, napakarami na nilang experience, lalo na sa betrayal, pagtatraidor, nangyari sa kanilang ama. Alam nga namang hindi alam yun ni Super Ate. Tama ba, mga kababayan? Kaya kayo mga Marcos loyalist, relax lang. Ano niya, Mr. Marabiles, yung sabi ni Inday? Siyempre, ito ang tawa si Inday. Nagpasalamat po, Daghang salamat, Senator Amy Marcos, sa imong suporta kanako, among pamilya sa mga Dabawenyo o kaditibok ang siyudad sa Davao. Prinsipyo lang ang meron kami, wala nang iba. May isang salita para sa kapakanan ng bayan. Ito lang ang ipinagmamalaki namin, sabi po ni Inday Sara, January 21. Kahapon lang po. Prinsipyo lang daw yung meron sila. Yung 125 million. At yung bilyon-bilyon na nauna ng confidential funds. Si Pulong, in 3 years ng kanyang tatay, 51 billion. Diba? Kaya sabi ni Antonio Trillanes po, dapat na anyang ipa-auditan niya yung 51 billion na pinasabog ni Saldico. Chairman Committee na Appropriations. Matindihan niya, 51 billion. Holy Landan niya yung Davao. Isang distrito lang niya. 51 billion yung inallocate. Di niya, Mr. Marabillas, yung sinasabi mong pagpapalakas sa intelligence. Ito po ang mga pangitain na parang totoo yung sinasabi ni Trillanes po. Armed Forces Counter-Intel Group reactivated amid rumors. Yan po, mga kababayan. Sabi dyan, a key unit of the Armed Forces of the Philippines that focused on preventing spying, sabotage, and intelligence gathering has been reactivated on Thursday, January 18, amid rumors of attempts to overthrow the government. Armed Forces Chief General Browner Jr. led the reactivation of the Armed Forces Counterintelligence Group, which was created in 1989 at a time when the then President Corazon Aquino faced numerous coup attempts against her administration. The group's reactivation was based on a memorandum order issued by the Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., which took effect January 11. So si Giboan niya pala, Mr. Marabillas mismo, yung nag-utos. Si Gibo mismo po. The group will be headed by Colonel Jonathan Manyo and supervised by Armed Forces Deputy Chief of Staff for Intelligence Major General Ferdinand Barandon. So sabi ni Browner, the security of our beloved nation anya rests upon your capable shoulders. Your tireless efforts will ensnare any threats and guarantee the safety of our treasured citizens. May the Armed Forces Counterintelligence Group ascend to unimaginable heights, preventing the rights and liberties of our great nation. So according to the Armed Forces, the reactivation of the Counterintelligence Group was fueled by the commitment of the Commander-in-Chief, Ferdinand Marcos Jr., to secure the nation. This came after
rumors surfaced that retired military and police personnel were urging those in the active service to join efforts in ousting Marcos from power. So malinawan niya Mr. Maravillas na yung statement ni Trillanes may base. May base nga po eh. So ang threat mga kababayan, hindi na galing sa Dilawan, kundi galing na sa grupong Luntian, Green Revolution. Berde. Hindi na dilaw, kundi green. Hindi ba? Ang green, ang tawag niyan mga kababayan sa Tagalog, Luntian. So may grupo ng Luntian po, hindi na Dilawan. Yung Dilawan po, nakipagkasundo na. Pumapalakpak na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung isang Dilawan po, si Recto nga, dating senador at dating congressman Ralph Recto, di ba Dilawan siya? Mga kababayan, barkada ni Panot. Ayun, finance secretary na. May pumalit na threat sa ating Pangulo, hindi na Dilawan, Luntian. May bagong terminology na naman, Mr. Maravillas, anya kayo. May bago na naman po tayong terminology na gagamitin sa politika, hindi na Dilawan, Luntian. Sabi sa Bicol, lintian na luntian. Ang lintian po sa Tagalog, lintik lang ang walang ganti. Yan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Ipagpanalangin natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas. Bye-bye po. God bless.